Hello guys, good morning. Pag-open ko nga ng cabinet dito sa aming kitchen, may nakita nga ako isang coffee ko. Kaya ayun, naisipan ko na lang na magtimpla na lang ng kape. Nung pagtingin ko nga dito sa aming thermos, wala na rin palang laman. Kaya heto, kinuha ko na lang tong electric kettle namin at nilagyan ko na rin ng tubig dito sa nawasa. At nang mapuno ko na nga ng tubig dito sa nawasa ang aming electric kettle, heto nga isinara ko na rin at isinalang ko na rin. At isinaksak at pinindot ko na rin tong button niya. A few inches later. Nang makalipas nga ilang minuto, heto kumukulo na, kinuha ko na nga at sinaling ko na rin dito sa thermos. At nang maisaling ko na nga sa thermos, heto nga tinakpan ko na rin. At kumuha na rin ako ng tasa at saka kutsara. At nang matapos na nga akong magkape, heto nga tumayo na ako at pumunta na rin ako sa likod bahay. At kinuha ko na rin yung mga damit na isinampay ko kahapon. At nang nandito na ako sa likod ng bahay, heto nga dali-dali ko nang kinuha yung mga sampay. At heto nga pinas forward ko na nga. At iniwan ko na nga rin yung tuwalya kasi ng aso yan. At nang makuha ko na nga lahat ng sampay, heto nga pumasok na rin ako sa loob. Dumaretso na nga lang din pala ako sa sala para doon ilagay yung mga damit na inakas ko sa sampayan. Ibinaba ko na nga lang din muna dito sa sala at pagbaba ko, heto nga tinanggal ko muna yung mga hanger at ipit ng damit. Nang matapos ko nang tanggalin yung mga ipit at hanger dito sa damit, ito nga kinuha ko na rin itong mga hanger na naipon ko at tumayo na rin ako at dinala ko na rin sa likod itong mga hanger. At nang makarating na ako dito sa likod ng bahay, heto nga isinabit ko lang itong mga hanger dito sa pinaglalagyan niya. Para sa susunod na gamitin ko, alam ko kung saan ko kukunin. At nang maibalik ko na nga yung mga hanger dito sa dati nilang pinaglalagyan, heto nga pumasok na rin ako sa loob ng bahay. Naalala ko nga pala yung parcel na dumating, heto nga bubuksan ko na. At heto na nga yung parcel na dumating. Naalala niyo ba yung cellphone na in-unbox ko nung nakaraang video ko? Heto po, binilang ko po siya ng casing. Heto nga titignan natin kung maganda nga ba itong casing na nabili ko. Ang model nga po pala ng casing na itong binili ko ay Samsung 50S. At nang matanggal ko na nga yung plastic, heto nga maganda naman ang itsura na itong casing na to. Nagustuhan ko nga kasi siya kasi nga mukha siyang leather, pero ito nga ay rubber. Saka yung itsura niya mukha siyang matibay. Kaya ito nga itatry ko na ikabit tong casing dito sa cellphone para makita ko kung ano itsura niya kapag nakakabit na dito sa cellphone. Nang maikabit ko na, heto nga talaga naman napakaganda naman pala talaga ng itsura niya. Talagang fit na fit dito sa cellphone itong casing na to. Kung gusto niyo nga rin ito, lalagay ko na link sa comment section. 1 hour later. Makalipas nga isang oras, heto meron na naman akong dumating na parcel, dalawa. Ito nga pala ay gamit sa kusina naman. Habang binubuksan ko nga itong parcel na to ay talaga naman nagustuhan ko nung nakita ko siya, kaya ngayon in-add to cart ko na. Sa tingin ko talagang mapapakinabangan ko tong parcel na to kasi nga yung mga tira-tirang kanin sa lababo, hindi ko alam kung saan ko minsan ilalagay, hindi ko alam kung paano ko sasalain. Ito nga ay pangsala ng mga tira-tirang pagkain sa lababo. At ganito nga itsura niya, meron pa siyang pangkawit na ididikit mo sa mismong lababo. Malaki pala siya, tapos yung plastic niya mukhang matibay. Kung gusto nyo nga rin na ito, lalagay ko na yung link sa comment section. Ito naman pangalawang parcel ang bubuksan ko. Ito nga ay gamit din sa kusina. Ito ay nilalagay din sa lababo. Yung isa nga palang in-order ko, una kong binuksan ay dinidikit siya sa mismong sink ng lababo. Ito naman ikinakawit siya sa mismong faucet ng lababo. Pareho nga salaan itong kinuha ko pero magkaiba sila ng style. Isang dinidikit saka isang kinakawit. Ganito nga itsura niya kapag nakalagay na siya sa lababo. Sinala ko na dyan yung mga tira-tirang kanin. Yan, tatapon ko na sa basura. Ganito siya, pwede mo na siyang ibalik dun sa pinagkakawitan niya. At ito naman isa, kinakawit lang siya dito sa mismong faucet. Kapag maglalagay ka ng mga tira-tira niyang kanin dyan, salain nyo lang tapos nire-remove siya. Tapos pwede muli siyang ikawit. Ganito nga pala kalaki ng dishwashing liquid ang binibili ko. Mas nakakatipid kasi to. Tapos meron ako mga container na mga dishwashing liquid na mga walang laman. Ayun, mag-refill ako sa salinan ko. Ito nga sinasabi ko sa inyo na mga lagayan ng dishwashing liquid na iniipon ko. Bumibili ko ng ganito kalaking dishwashing liquid tapos sinasalin ko na lang sila dyan para mas makatipid. Binuksan ko nga muna tong dishwashing liquid na nabili ko tapos isinaling ko na rin siya dito sa lagayan na nabili ko sa Mr. DIY. At isinaling ko
ko na nga dito sa lagay na nabili ko sa Mr. DIY at tinakpan ko na rin. Ito nga pala nabili ko sa Mr. DIY, talaga namang napakaganda. Dahil ito ibaba mo lang sa lababo kapag nag-uurong ka at yung sponge mo i-push mo lang, malalagyan na ng dishwashing liquid. At ito nga, itinuloy ko na kayo pagsasalin. Ito nga pala mga container na to, inipon ko lang. Naisip ko kasi na bumili lang ako ng malaking dishwashing liquid para sasalinan ko na lang sila para mas makatipid. Naisip ko kasi na kaysa bumili ko ng nakaboteng dishwashing liquid, itong isinasalin na lang sa bote ang binili ko, mas makakatipid pa ako. At na matapos ko nga masalinan, heto nga yung mga naladyan ko. O diba mas nakatipid, mas marami pa ako nasalinan na bottle. Heto nga nang matapos ko na mag-refill, sinunod ko naman ng hugasan itong mga nakalagay sa lababo. Una ko ang ginagawa kapag naghuhugas ako ng mga plato, binabalawan ko muna isa-isa at nilalagay ko dito sa gilid ng lababo. Kapag nabalawan ko na isa-isa, saka ako maglalagay sa isang bowl ng sabon na may tubig. Pabubulain ko, kapag mabulang-mabula na, saka sila huhugasan isa-isa. Sa pag-uurong naman, una kong hinuhugasan itong mga kutsara, susunod yung mga baso, sunod yung mga plato, hinuhuli ko yung mga malalaking kaldero. Katulad na lang ng mga pinagpirituhan o pinaglutuan ng mga ulam natin. Mas maganda kasi sa paghuhugas ng plato, mas inuuna natin yung mga maliliit kaysa sa malalaki. At nang matapos ko nang balawan lahat ng huhugasan ko mga plato, baso at kutsara, heto nga nilinis ko muna yung lababo. Tapos ito naman pinagsasalaan na nabili ko sa Orange App. At heto nga yung mga dumi na nasala ko sa mga hugasan ko. Ngayon itapon ko na sa basurahan. Ngayon binalik ko na lang ulit siya sa pinagsasabitan niya. Heto nga simulan ko na rin maglagay ng dishwashing liquid dito sa isang bowl na may tubig. Matapos ko maglagay ng dishwashing liquid sa isang bowl na may tubig, heto nga pinabula ko lang din na mabuti. Ang bumubula na, heto nga sinimulan ko ng maghugas. At nang matapos ko na mahugasan at masabunan lahat, heto nga binalawan ko na lang itong mga ginamit ko. Matapos ko na hugasan at balawan itong mga sponge at basahan na ginamit ko, heto nga sinumulan ko na rin balawan itong mga hinugasan ko. Nang matapos ko naman banlawan at itaob yung mga hinugasan ko, heto naman basahan ng nilaban ko at ipinunas ko lang dito sa may nababo. Inilihis ko nga lang yung mga nakapatong dito sa nababo para mapunasan ko yung mga ilalim at dinamay ko na rin tong mga lagay ng sabon hugasan. Nang matapos ko na rin hugasan itong mga lagay ng sabon, ito nilaban ko ulit itong basa at pinunas ko lang dito sa pinaka-sink nitong nababo. Binanlawan ko na rin ng mabuti. At nang matapos ko nang linis at banlawan ng mabuti itong nababo, tinapon ko na nga rin itong nandito sa salaan ng mga madumi. Ito nga binalawan ko na lang din at pagkabanlaw ko, nilaban ko na rin basa at pinunas ko na lang sa mga gilid nitong nababo. At nang matapos ko nang punasan yung gilid ng nababo, itong isalaan, binalawan ko na lang din at binalik ko na lang din sa dati. Nilaban ko na nga lang din itong basa na ginamit ko at nilagay dyan sa gilid para mamaya pag ginamit tuyo na. At nang matapos na ako sa kusina, dumaretso na rin ako dito sa likod bahay para ituloy itong mga binabanlawan ko, nilalaban ko kanina. Nung kanina nga naghuhugas ako ng plato, nakasalang nga sila kanina sa washing. Kaya nung natapos na ako maghugas ng plato, heto, binabanlawan ko naman na ito. Pasalamat na rin ako at meron washing. Dahil kung walang washing, talaga namang kukusutin ko isa-isa yan. Hindi naman kasi automatic yung washing machine namin, kaya heto binabadlawan ko lang talaga sila ng mano-mano. 3 banlaw pa lang ginagawa ko sa kanila. Ito nga pala nakikita nyo ay pangalawang banlaw na. Pagkatapos na to, banlawan ko na ulit. Ito nga natapos na ang pangalawang banlaw. Binuhos ko lang itong mga pinagbanlawan ko rito para naman mawalay dulas at pinaliswalisan ko na lang din. At nagpatulo na rin ako. Ito na ang pangatlong banlaw. Sa pagbabanlaw naman, ito nga kinukusot ko lang din sila mabuti tapos pinapilipitan ko na mawala naman yung mga
bula, lalo na last banlaw na to. Sa tuwing naglalaba ako talaga naman 3 banlaw ang ginagawa ko kasi nga ayoko na may matitirang bula. Haba kung bakit may matitira pa rin bula kahit papano, kahit na 3 o 4 na banlaw na ang ginagawa ko. Siguro dahil sa sabon din na ginagamit natin na masyadong mabula. 3 banlaw nga lang ang ginagawa ko. Buti na lang meron din kaming dryer na nakakatulong mapilipitan at mapiga itong mga damit at mawala ang mga bula. At na matapos ko na ng banlawan, heto nga inopen ko na rin tong dryer namin. At pagka open ko nga, heto nga nilagay ko na rin tong mga damit na nabanlawan ko na. At nang mailagay ko na nga yung mga nilaban ko sa dryer, heto nga pinaikot ko na. At nang pinaikot ko nga, ganito nga karaming katas ang nakuha sa kanya. Meron pa namang konting bula na naisasama, pero okay na yan, malinis naman na. At maya maya nga tumunog na rin itong timer at tuminto na nga rin itong dryer. At tapos na nga itong dinadryer ko, inopen ko na nga itong dryer. Hinintay ko na nga lang din tumigil itong umiikot na to. At pagkatapos kinuha ko na rin yung mga dinadryer ko. Nang makuha ko nga yung mga dinadryer ko, heto nga nilagay ko lang sila sa isang malinis na basket. Pagkatapos sinangar ko na lang din at isinampay na.